So, next natin na gagawin is, i-look up lang natin yung name ng isang table papunta doon sa transaction. For example, itong table room, nakalagay dyan, room number, room type, price, ilalagay natin siya sa transaction. So, gayahin lang natin yung laman ni TBL room. Ito pala. Ayan. So, gayahin lang natin yung format niya. Add natin dito sa structure. Okay, so bale, doon siya sa pangalawa sa taas. Ito, after ng transaction ID, maglalagay tayo ng room number, room price, room type. Tapos, i-go lang natin. Dito, lagay lang natin dito is, room number, 200. Room number is bar chart. Kasi, for example, room number 101, 102. So, may letter siya, kaya bar chart. Tapos, next is, tapos room price. Ay, sorry. Ito pala is bar chart. Tapos, 200 kasi type ito. Okay, tapos, 200 na lang din to. Tapos, ilagay natin null. Okay, so, save lang natin siya. Okay. So, ang goal natin is, dapat, pag pumili siya sa kabilang table ng data, dapat mapupunta siya dito sa transaction. Okay. Gawin natin. I-erase lang natin to. Gawin natin siyang drop down na lang kasi pipili tayo doon sa mga nakalagay sa table na room. Okay. Combo box. Tapos dito, tanggalin natin siya. Okay. Para wala siyang laman. Yan. Blanco lang. Add tayo dito. Room number. Ayan. Next is room price. txt room price para siya sa database. Adjust ko lang. Okay, so maglalagay lang ako dito ng table. Yan yung nakalagay sa kanya. Ayan, so gawin natin, close lang natin siya. Tapos, gayahin natin yung doon sa refresh table. Okay, so gawin natin, copy natin yung refresh table. Ayan, copy natin. Refresh table ng room, lagyan natin lang. Tapos dito is ang kanyang table, TBL, lowercase room. Tapos, magpupunta siya dito sa, palitan na yung variable. Okay, so meron din siyang apat, so hindi ko napapalitan. Sa kanyang event naman dito, Windows Open, hindi na rin nalagay. Lagay natin the refresh table room. Yan. Tapos, run natin. Okay. Ito yung mga room type niya. Dapat, pag clinic ko to, dapat mapupunta yung room type dito. Okay. Gagawin natin. Ito, sa code natin sa refresh table. Ayan. Tapos, lagay natin dito. Kasi ito yung nasa loob ng while. Nasa loob ng model. Ito, model na to. So, itong model is para sa table lang to. So, dito tayo sa while sa baba. Room type. Lagyan natin dito, add item. Yung item is, kailang i-look up room type. Okay, yung room type, ang kanyang location is, itong 3. So, gawin natin. So, try natin i-run. Okay, so pag, yun. So, meron na siyang laman. Nakalagay dyan. Lahat ng mga dito sa room type, mapupunta dito sa room type na to. Okay, ang gagawin natin, dapat, kung may clinic ako dito na with AC, dapat mag-view doon sa room number is room 102. So, gagawin natin, ito, event, tapos action perform. Okay, gawin natin, string SQL selected is equal to select. Tapos, pangalan ng gusto nating kunin, room number, for example, room number from pangalan ng ating yung unang sinelect natin, yung room type, yung kanina. So, room, dyan siya mag-rely sa room type, kung ano yung pipiliin sa room type, yun yung i-view sa room number. So, gawin natin, try, prepared statement, PST, gawin natin dito, icon.prepared statement, tapos lagyan natin dito, to string. Yan. Tapos, open and close. Yan. Dito naman sa kabila, gawin result set rs. Yan is equal to, dito naman sa kabila, gawin natin est dot set string. Yan, string. Kasi string yung doon sa ating code natin. So, gawin 1. Tapos, sa ating ito, so, di ba may question mark dito? So, mag-rely siya doon sa ating CMB
room type. Yun yung pipiliin natin na gusto nyo i-avail. Okay, room type, that, tapos gawin natin get selected. So, pag sinelect siya doon sa data, yan. Yan na yung kanyang, ito yung kanyang baseline para sa query nitong room number. Next ay, gawin natin result set rs is equal to est.execute query. Tapos, gawin natin dito, if ang rs dot next, if ang rs next, yan, tapos gawin natin dito, cmb room number. So, dahil tatanggalin natin lahat ng mga item prior doon sa paglagay natin ng data. So, remove natin. Remove all items muna. Tapos, cmb room number dot i-add natin yung item doon sa ating database. Yan. Tapos, ilagay natin yung pangalan ng database. So, rs. Tapos, get string muna. Yan. Get string. Tapos, lagyan natin dito yung pangalan ng room number. So, dapat pareha sila, ha? Okay. Room number. Okay, so ayan na, gumagana na siya. So, pag nilagay natin suite, okay, so, pag-click yung suite, okay, room 108, pag double bed, ayan, double bed with AC, yan, tama naman. Ang kanyang isa-select sa database is yung room number at yung room price. Okay, tapos yun yung kanyang execute dito sa loob. Itong price sa dyaton ng ganyan, kasi sa loob nun is, i-check niya kung meron bang isising na room number at room price. Tapos itong sa room price naman is, galing RS pa din siya. Ginawa na natin siyang double. Yan. Para meron siyang 0.0. So, naglagay tayo ng declaration sa taas. Tapos sa baba, ginawa natin yung room price dito is, kinonvert natin sa string para mag-display sa room price na text field. Okay, so pag nila natin siya, for example, lagyan natin double bed with fan. Okay, try natin, yan, 500. So, pag ginawa natin siyang family room with fan. Okay, so, yun na yung kanyang output. Tapos, dito yung room number niya, paras din. Try natin yung suite. Yan. Tapos, yung kanyang price is, yan. Yan, nakaganyan. Kung ayaw nyo namang ilagay itong table, nakabase yan doon sa ating, meron ako nilagay, diba, prior doon sa ating example. So, pala naman na, erase lang natin to. So, instead na meron tayong table, erase lang natin siya. Yan. Tapos, yung nasa loob noon na model, kasi itong model is para to sa table, erase lang natin yan. Okay, yan lang yung matitira. Tapos, same doon sa code sa dito, sa combo box. Di ba may action perform dyan? Tapos, ang kinuha natin is yung string lang. Wala na tayong, or hindi na tayo nag-rely doon sa ating table. Ganyan din yung ilalagay natin doon sa refresh table. So, sa refresh table ko, gawin natin room type. Ayan. Tapos, gawin natin si CMB room type. Prior dyan, ay lalagyan natin siya ng clear. Clear natin yung laman para hindi tayo mag-duplicate. So, remove all items. Yan. Dapat sa labas siya. Kasi ang nangyayari lang, pag sa loob, dinidelete lang din niya yung laman ng ating combo box. Bakit pala nasa while yun? Okay, enter lang natin to. Tapos, i-run natin. Ayun. So, wala na tayong table na nakalagay. Tapos, yun na lang. I-save lang natin siya doon sa database natin. Same lang din to ng code pag nag-add kayo ng prior na ginawa. Same na lang siya doon sa ginawa natin na table. Di ba meron siyang room number, room type, room price. So, gagawin natin, isave lang natin siya. Okay. Gawin natin add. Tapos isa add, lagay lang natin dito, type, room, check natin yung transaction, refresh ko lang to. Yan, room number, room type, tapos room price. Yan.
So, may tatlo tayong na-add. Dapat yung question mark is tatlo din ang ma-add. Yan. Tapos, dito sa preferred statement, lagyan natin, copy na lang natin to. CMB, room number, get selected item to string. Tapos, copy lang natin to. Ano na pala yung type? Sorry. Ito ay in-interchange ko pala sa kabila, sa taas. So, room type. Yan. Ito ay room number. So, palitan natin to ng number. Dapat ay 2. Tapos, sunod ay room price. So, natin kailangan to. Tapos, get text na lang. Check natin doon sa database kung ano yung kanyang format ng structure. Okay, naka-int siya. So, set na lang natin to sa int. Room price pala. Okay. Room price. Yan, that get text. Palitan lang natin tong sa integer dot parse int. Yan. Okay na. Tapos, palitan natin tong sa check-in. Gawin natin siyang 4. Ito ay 5. Ito ay 6. I-run. Pilihan natin dito single bed yan. Tapos, natin hanggang yan. Tapos, save natin. Kung tayo ng problem. Check natin yung problem natin. Okay. Dahil nga sa double pala kanina. Ginawa natin siyang double. Ano lang natin. Try natin i-run. Okay, tapos check natin. Okay, room, day, check-in, in field list. Okay, mali daw ako. So, nilagay ko date check-in. Room date. Okay. Dapat check-in lang pala, walang room. Yan. Tapos, run natin. Okay, try ulit natin. Okay. So, mag-add siya. Hindi lang nag-update ito. Gawin natin. Meron tayong problem doon sa pag-refresh ng table. Sorry pala. Kaya natin. Okay. So, meron na siyang laman. Yung content natin. Room 1, unparsed date. Meron na siyang problem sa data type. Okay, so pag-click pala yung ating dito. Ito. Gawa nga ng may mga changes na tayo. Dapat, i-adjust na din natin to. Okay, so gawin natin. Ito, yung may row kasi nakalagay. Dito dapat ay, yan, try natin i-run. Okay, so magana na siya. Try natin i-run ulit. Okay, for example, add ulit tayo. Gawin natin siyang family room with AC. Yan. Tapos, simula tayo ng 17 hanggang 30. Okay, so add natin. Yan, ayun na siya.